Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Neta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about sabay-sabay ba ang pagsubok sa buhay mo? And our concept is all about concurrence. So, ang concurrence ay isang aspeto ng providensya ng Diyos kung saan siya ay nakikihalahok sa bawat kilos ng kanyang nilikha. So, ginagabayan ito ayon sa kanyang layunin at hindi ito tinatanggal ang responsibilidad ng tao, ngunit ipinapakita na kahit sa gitna ng pagsubok, ang Diyos ay may kontrol at may magandang layunin. So our Bible reading is all about Genesis chapter 50 verse 20. Totoo, pinaghandaan ninyo ako ng masama, ngunit ito'y gamit ng Diyos para sa kabutihan upang iligtas ang maraming tao, gaya ng nangyayari ngayon. So tungkol ito sa kwento ni Jose na ang kwento kasi ni Jose ay isang malinaw na halimbawa ng concurrence. Ginamit ng Diyos maging ang masasamang balak ng tao upang matupad ang kanyang mabuting plano. Kahit sinaktan, ipinagkanulo at binenta si Jose bilang alipin. So ginamit ito ng Diyos upang siya ay maging tagapagligtas ng maraming tao sa panahon ng taggutom. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is God is actively involved in our daily lives. So ang Diyos ay hindi lumalayo sa ating buhay dahil nakikibahagi siya sa bawat detalye ng ating mga pangyayari, maging mabuti man ito o masama. Kahit sa gitna ng pagsubok, gumagawa ang Diyos ng isang mas mataas na layunin na hindi agad natin nakikita. So makikita ito sa Romans chapter 8 verse 28. Second is nothing happens outside of God. So walang nangyayari nang hindi alam ng Diyos. So kahit ang mga masasamang bagay ay hindi nakakaligtas sa kanyang kaalaman at kontrol. So, ang kasamaan ay bunga ng kasalanan ng tao, ngunit hindi ito kailanman hadlang sa plano ng Diyos. At makikita ito sa Proverbs chapter 16 verse 9 and Isaiah chapter 46 verse 9 and 10. So, God is actively working even through the evil. So, ginagamit ng Diyos kahit ang masasamang pangyayari upang dulot ng kabutihan sa kanyang mga anak. So, tulad ng nangyari kay Jose, ginamit ng Diyos ang pagtataksil ng kanyang mga kapatid upang maging daan sa pagliligtas ng maraming tao. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is ask God to increase our faith. So, kapag dumaranas tayo ng sabay-sabay na pagsubok, is maaari tayong paghinaan ng loob. So, sa halip na mag-alinlangan, hingin natin sa Diyos ang pananampalatayang magtiwala sa kanyang plano. So, makikita ito sa James chapter 1, verse 2 to 4. Second is accept God's sovereign decision. So, minsan hindi natin naiintindihan ang mga nangyayari sa ating buhay, ngunit sa halip na magreklamo o magduda, magpasakop tayo sa kalooban ng Diyos dahil alam nating mabuti ang kanyang plano sa atin. So, makikita ito sa Romans chapter 9 verse 17 and Isaiah chapter 45 verse 1. So, last application is actively cooperate with God. So, dahil ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng bagay, is tayo rin ay dapat maging masunurin at tapat sa Kanya. So, wag nating labanan ang plano ng Diyos. Sa halip ay makipagtulungan tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pagsunod. So, makikita ito sa Philippians chapter 2 verse 12 and 13. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how does knowing that God is actively involved in our daily lives change the way we view our struggle. So, para sa akin is kapag naunawaan kasi natin na kasama natin ang Diyos sa bawat pagsubok, is nagkakaroon tayo ng kapayaan at pagtitiis. Kasi alam naman nating may layunin yung bawat hirap at ito ay magdadala sa atin ng mas mabuting kalagayan. So, 'di ba nga kapag nag-church tayo, laging sinasabi na kaya binigay sa ni Lord yan kasi alam niyang kaya mo at alam niya na kakayanin mo kasi alam mo na kasama mo siya. So, yun lang yung lagi kong tinatandaan na kapag nag-iiba yung tingin ko sa struggle kapag kasama ko si Lord kasi mas lalong gumagaan kasi alam ko nakasama ko siya at tutulungan niya ako. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po dahil alam namin hindi kami nag-iisa sa aming mga pagsubok. Lord God, tulungan mo kami magtiwala sa iyong plano at tanggapin ang iyong kalooban. Lord God, bigyan mo kami ng lakas upang natiling matapat sa iyo. Lord God, kahit sa gitna ng matitinding pagsubok. Lord God, naway makita namin ang iyong kamay na kumikilos sa lahat ng bagay para sa aming ikakabuti at ikakatahimik. In Jesus' name we pray. Amen.